Sa mga kakasangkapanin ng ating Panginoon, ako'y naniwala kahit na pala sa praise and worship, pinagpala na tayo ng Diyos. Amen? So, nais ko pong talakayin natin ang inyong pong tema. Amen? Hindi ko na binago yan dahil yan talaga yung tema na inilagay ng Lord. Amen? Sa puso ng lingkod ng Diyos, the fruit of your labor will be blessed by the Lord. Ang iyong pagpapagal, ang iyong ginagawa sa kaharian ng Diyos, ay tiyak na ito'y pagpapalain ng Diyos. Can you see, amen? Amen. Hallelujah. Tapos na siya mo. Amen. So, ito po yung text, reference text will be found in Isaiah chapter 65 verse 23 ng King James Version. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are said of blessed of the Lord, and their offspring with them. Sa Tagalog, sa New Living Translation, mga kapatid, ito po yung ating makikita. Binabawan natin ng konti. They will not work in vain, and their children will not be doomed to misfortune. For they are people blessed by the Lord, and their children too will be blessed. Kaya sigurado talaga, kapag ikaw ay anak ng Diyos, may mga anak ng Diyos ba dito? Na kumikilos, gumagawa sa kaharian ng Diyos, ay tiyak na kanyang pagpapalain. Amen. Sabihin mo kasi katabi, pagpapalain ka ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Tingnan natin sa Tagalog version ng MBB version. Ito yung pagkakasabi. Anumang gawaing paghirapan, nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Napakaganda. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos yan? Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. So dito sa mga talatang ito, amen, ay malinaw na ito'y pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan. Na bawat gagawin pala natin na paglilingkod sa Diyos, bawat gagawin natin, amen, sa ministeryo ng Panginoon, tiyak na ikaw ay i-bless ng Diyos. At ang napakaganda dito, amen, lalo na ngayon pandemya, amen, huwag ka matakot. Dahil dito sabi niya, hindi magdaranas ang mga sakuna. Sinong naniniwala? Pangako ito ng Diyos. Hindi ito pangako ng pastor. Hindi ito pangako ng anumang tao. Ito ay pangako ng Diyos. Hallelujah. If you hold on to the promise of God, hallelujah, kung ito'y tiyak, pinanghawakan mo ito ng mainam, ako'y naniniwala, hindi ka makaranas ng anumang sakuna. Ngayong COVID, amen, pandemic na ito, ako'y naniniwala ang mga anak ng Diyos na gumagawa sa kaharian ng Diyos, pumapailan lang yan. Pinagpapala yan ng Diyos. Sino naniniwala? Wala tayo under curse. Hindi tayo po ilalim ng curse. Wala na tayo sa sumpa. Meron tayong Jesus na namatay in our behalf. Yung dugo ni Kristo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Ikaw nga ay tunay ng pinagpala. Palagpagan natin ang Diyos kamuhan. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka lang kadali. Amen? Kaya nga binanggit ko kayo na sa aming pioneering stage. Amen? Nagsimula po ako na may trabaho. Ang aking magandang asawa, sexy. Amen? Hallelujah! Kasama ko ngayon si Pastora Joy. Glory to God. Sabi kasi kanina sa ating introduction, guwapo. Okay, sabi ko, naliliit naman ako dito. Pero totoo yun. Naniniwala po ba kayo? Parang ako lang masaya. Hallelujah. Salamat sa Diyos na buhay. Amen. Meron din akong trabaho before. Glory to God. Ako ay isang safety officer, no, sa isang company. Then, dahil nga po tayo ay nag-pioneering, actually OFW ako. Amen. Isa ako sa mga lingkod ng Diyos na nagtrabaho sa Saudi Arabia, sa Riyadh, for almost 2 years. At nag-serve din po ako sa ating Panginoon at the same time, missionary pastor. At salamat sa Diyos, yun po yung aking background. Amen.
At naiintindihan ko yung paglilingkod sa Diyos, hindi ganun kadali yan. Amen? Kailangan mo ng matinding motivation, lalo na sa ginagawa mo sa kaharian ng Diyos. Can you see amen? Hallelujah. Kailangan may pinaghuhugutan kang pangako ng Diyos. Amen. Hindi yung pangako ng tao. Pangako ng Diyos na ito ang magtutulak sa'yo na gawin mo ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos tuwan. Glory to God! Tingnan natin mga minamahal. Ano ba yung mga biblical example na talagang tiyak na ikaw ay bibless ng Diyos? What are the biblical example of our labor in the Lord that will be blessed? Na tiyak na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Ano ba yung mga biblical example na yan? Hallelujah, na talagang yung gagawin natin na ito sa ministeryo ng Diyos, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Example number 1. Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Biblical example tayo. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Pag ikaw ay nangaral ka ng Word of God, nagsishare ka ng gospel, nagsishare ka ng pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa, kapatid, tiyak na ikaw i-bless. May mga street preacher po ba dito? Wow! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi, kailangan pala natin magbahagi ng Word of God. Season, out of season. Napapanahon man at hindi napapanahon. Hallelujah! Alam niyo po, pag ginawa natin ito bilang mga manggagawa, bilang anak ng Diyos, tandaan natin, hindi ka lang iniligtas ng Diyos, after nun wala ka nang gagawin. May gagawin ka. Anong gagawin mo? Share the gospel of the Lord Jesus Christ. Share the love of Christ. Amen. Nagbukas ka ng Bible study. Mag-street preaching ka sa labas. Alam niyo po, sa biyaya ng ating Panginoon, nakakahubog tayo sa GKMCC Carmona, kahit hindi nila ako kasama, nag-street preaching sila. Glory to God. Amen. Amen. May mga bago po ba dito na ngayon lang po naka-attend? Wala naman, no? Lahat naman tayo, alam naman natin yung pong ginagawa natin, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. So, ibig sabihin, kapatid, pag nag-share ka ng Word of God, tiyak na ikaw i-bless ng Diyos. Once nagbukas ka ng Bible study, tiyak i-bless ka ng Panginoon. Pangalawang example, na tiyak na yung ating gagawin sa kaharian ng Diyos, i-bless ka ng ating Panginoon. Katulad kayo na yung naghamon. Hallelujah, nasabi niya, kailangan yung righteousness. Seek ye first thy kingdom and His righteousness. Sigurado, pag ikaw ay nagtatites ka, amen, tithing, giving to God to first 10% of your income. At kapag ginawa mo yan ng buong puso, i-bless ka ng Diyos. Can you see amen? Can you see amen? Sinong naniniwala? Salita yan ng Diyos. Sinong naniniwala? Ito yung mandato ng Diyos sa mga Kristiyano. Huwag tayong magpapaniwala na sabi po ng isang sikat, hallelujah, at kilala na talagang nagtuturo na wala na po yung ikasampung bahagi. Hindi totoo yan. Dahil noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago ang Diyos. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. That's why we serve an unchanging God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. At kapag ginawa natin yan, hallelujah, na tayo ay talagang matapat, amen, na ibibigay natin sa Diyos yung ating kasampung bahagi, dalhin natin dito, hallelujah, ibibigay natin every Sunday. Hallelujah, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, may business ka man, may trabaho ka man, isisegregate mo yung para sa Diyos. Ako'y naniniwala, nakikita ng Diyos, i-bless ka ng Lord. Kasi sabi ng yung tema, amen, the fruit of your labor. The fruit of your labor. Ano yung labor na yon? Ano yung gawa na yon? Tithing. Magsuporta sa bawat gawain ng Diyos. Kahapon, nag-celebrate kayo, amen, ng inyong anniversary, even though wala kami dito dahil kasabay po yun ng gawain ng Diyos ng GKMCC Lopez, Parañaque. Amen, andun kami kahapon. Salamat sa Diyos. Ako'y naniniwala, nakiisa kayo dito sa inyong pong Mother Church. Can you see amen? Amen.
Ibinigay ba natin yung pong ating suporta? Glory to God. Ako'y naniniwala, yung pagbibigay ninyo, kailanman hindi yan kakalimutan ng Diyos. Amen. Sabihin mo, excited na ako! Excited na ako. Tanggapin mo ang blessing ng Lord. Amen. Kasi may ginawa ka eh. Dali natin sa mundo. Papasok ka sa trabaho. Absent ka ng absent. Hindi ka magtatrabaho na maayos. Sa tingin mo, may matalyung kang sahod pagdating ng 15 at katapusan? Wala. Sabi mo, wala eh. Wala, kapatid. Pero kung ikaw ay matyaga, masinop, maaga ka pumapasok sa trabaho, amen, ginagawa mo yung the best pagdating ng 15 at katapusan. Pangmundo yan ha, sa gawain ng Diyos. Balikan natin sa gawain ng Diyos. Kung ganun ka, masipag ka, dumalo ka sa gawain ng Diyos, ibigay mo yung 10 bahagi, nagsishare ka ng Word of God, imposible na hindi ka hahabulin ng pagpapala. Amen. Palagpakan natin ang Diyos ng bahay. Kaya pininiwala, ang GPMCC South Bend, mag-i-expand kayo. Amen. Glory to God. Hallelujah, pinagpala kayo ng Diyos. Amen. Hallelujah, sa 14th year na lang, isipin niyo po yan. Kaya pinagpipray ko, Pastor. Hallelujah. Maaabot din namin yung ganito katagal sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa aming sarili mag-asawa, wala kaming magagawa. Dahil sabi ni Jesus, apart from me, ye can do nothing. Hallelujah. Ang success, ang tagumpay, nasa kamay ng Diyos yan. Amen. Palagpagan natin ang Diyos na buhay. Ano pa yung fruit of labor? So ito, biblical example of our labor in the kingdom of God, attending every church services. Pag ikaw ay umaattend lagi ka sa bawat gawain ng Diyos, midweek service, every Friday, amen, bawat panawagan ng inyong pastor, andyan ka. Pastor, yes, pastor, andyan ako, susuporta ako. Alam niyo po ba, i-bless ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyo tabi, huwag kitang a-absent. Hallelujah. Red, sabi dito, Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Kaya pag nandito ka, nakita ka ni pastor, lalakas si pastor. Amen? Pag nakita ng mga leaders, andyan yung mga inaakay nila, lalakas sila. Alam niyo po ba, ikaw ay magiging encourager o encouragement ka sa iyong kapwa Kristiyano. Can you see amen? Amen. Can you see amen? Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah! Taluka bawat gawain ng Diyos. Amen! Huwag mo pong tigilan dumalo. Meron pong patotoo. May nakita pa ko isang talagang pamilya. Bawat gawain, hindi mo sila mapapa-absent. Andyan lagi sa gawain ng Diyos. Dahil sa akin po, sabihan ng ating Panginoon, meron kaming araw-araw, 5 o'clock in the morning, prayer and devotion. Prayer and devotion, 5 o'clock in the morning. Kailangan gumising mga manggagawa at manalangin. Alam niyo po, walang absensya. Ako'y namamangha talaga sa Diyos. Kapag ginawa mo yan ng buong puso, hindi pa sikat sa pastor ha. Ginagawa mo yan with all your heart dahil mahal mo ang Diyos. Naintindihan mo yung pagkaligtas mo. Kinabagan ka ng Diyos. Ginagawa mo yan ng buong puso. Tiyak na ikaw'y pagpapalit. Ang pamilyang ito, pinagpala ng Diyos. Amen. Nagkaroon sila kasi po, nung natagpuan ko sila, nung nasiran ko ng Word of God, amen, nasa depression sila, buong mag-anak. Dahil yung kanya pong mister ay namatay. Hallelujah. At naiwan siya, meron siyang 3 anak, amen, hindi niya alam kasi babae siya eh. No, yung babae ang naiwan, yung lalaking namatay, yung padre di pamilya, yun yung may trabaho. Tapos yung kanyang asawa na naiwan ay walang trabaho, na-depressed. Pero thank God, dahil po sa matyaga nilang dumadalo, amen, sa bawat gawain, bawat anniversary, sumusuporta sa gawain ng Diyos, nagkaroon siya ng sariling business. Amen. At itong pamilyang ito, ngayon, pinagpala ng Diyos. Glory to God. Nagkaroon ng sasakyan. Napakaganda yung kanyang sasakyan. At yung kanyang bahay, pinagpala ng Diyos. Totoo ang Bible. Sabi mo sa salita, totoo pa rin ang pangako ng Diyos. At kapag ginagawa natin yan with all your heart,
Amen, very passionate ka sa ginagawa mo. Hindi mo yan ginagawa, amen, dahil sa tao, sa iyong pastor, ginagawa mo yan sa Diyos. Dahil kung gusto mong talagang gumawa ka, gawin mo yan sa Diyos. Amen. Hallelujah! Mamahalin mo rin yung pastor mo. Amen. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Yan ang may palagpak. Palagpakan natin ang Diyos. Biblical example of our labor. Ito'y pinapakita ko lang muna. Wala pa tayo doon sa amen, backbone ng ating pag-aaral. Pinapakita ko lang, kapag ginawa mo ito bilang alagad, bilang manggagawa, at bilang Kristiyano, nag-meditate ka ng salita ng Diyos, dinidili-dili mo ang salita ng Diyos, hallelujah, inaasam-asam mo ang salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Bible lagi, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Yan yung labor. Amen. Kaya nga sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Kumusta yung ating Bible reading? Lalo ngayon, naka-modified, enhanced community quarantine tayo. Nung panahon ng ECQ, amen, hawak mo ba lagi ang Bible mo? O hawak natin lagi ang cellphone natin? Ang realidad, nakikita ko po, hindi maiwan-iwanan ang cellphone, ang charger ng cellphone, pero ang Bible, naiiwanan. Tayo ng mga anak ng Diyos, kung hindi natin iwanan yung cellphone, huwag maiwan ang Bible mo. Dahil ang Bible, tayo sumasampalataya, yan ay salita ng Diyos. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Meditate on the Word of God. Alam ko, pagod ng bawat isa kasi kahapon pa, hallelujah, nag-aasikaso kayo, pero nandito pa rin kayo dahil ako'y naniniwala, hallelujah, kayo na nanabik sa salita ng Diyos. Totoo ba talagang nananabik tayo sa salita ng Diyos? Hallelujah! Iba po pag nananabik ka, parang walang pagkakaiba. Pag mayroong mangga, yung sobrang maasim na mangga, pag sinabi kasi natin nananabik o nag-crave ka, dapat ganun yung pakiramdam mo eh. O ganun yung puso mo sa Word of God. Tapos sobrang asim ng mangga, tapos merong alamang na may sili. Hallelujah! Praise the Lord! Masarap pagkakaluto. Amen? Yung mangga na maasim. Diba? Gustong-gusto mo. Nakita mo lang, nagkikrave ka. Pag nagkikrave ka, nagdanasa ka, ang gagawin mo, bubulot ka. Hallelujah! Pupunta ka sa tindahan, bibilhin mo. Bakit? Nagkikrave ka. Bilang anak ng Diyos, kung ganyan ang ating puso, tiyak na ikaw ay i-bless ng Diyos. Amen. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God! Hallelujah! Devotion to pray! Never stop praying! Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who believe to Christ. Ipinakita ko lang mga kaminamahal, kung tayo po ay pumunta dito sa church, tayo nakikisa sa panalangin, sa ating intercessory prayer, amen, nagpipray ka, hallelujah, na walang patid, tiyak, ibibless ng Diyos. Lahat ng prayer mo, lahat na nakastambay na pagpapala, amen, i-claim mo yan sa prayer. Can you see, amen? Kaya yung faith natin, amen, hakbangan mo yan sa panalangin, umaga pa lang, kiniklaim mo through prayer. Hallelujah! Ako'y naniniwala, yung blessing, hallelujah, na inaasam-asam mo sa iyong pamilya, sa personal mo na buhay, ipagkakalog ng Diyos. Ano sabi ng Bible? In John chapter 14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Gaganapin niya, Jesus yan. Pag tayo po, hiningi natin yung isang bagay sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob niya. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Never stop praying. Hallelujah! Yan po ang ibibless ng ating Panginoon. Hallelujah! Dito na tayo sa pinakabakbo ng ating pag-aaral. Psalms 128 verse 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Sinong gusto talagang mananagana dito? Sino dito yung talagang gustong yumaman? Hallelujah! Ba't ayaw nyo umimig? Hallelujah! Sabihin mo, gustong-gusto ko na ako'y pagpapalain ng Diyos. Alam niyo po kung ano yung confession natin, yun ang mangyayari. Hallelujah! It is an act
of faith. Kaya pag nag-agree ka, sinabi mo, yes Lord, ako iyong pagpapalain. Pagpapalain ka talaga ng Diyos. Amen. Kami mag-asawa, sa biyaya ng ating Panginoon, hallelujah, naranasan namin yung masaganang pagpapala ng Diyos. Amen. Panahon ng pandemic, binigyan kami ng Diyos ng sasakyan. Praise God. Hindi sa aming mga gawa, dahil yan ay God's favor. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nga po sa mga totoong Kristiyano na kiniklaim talaga, amen, yung pangako ng Diyos, blessing upon blessing, favor upon favor, mararanasan mo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Blessing and prosperity will be yours. Hallelujah. Kaya itong church ninyo, biyaya ng ating Panginoon, ang ganda eh. Hallelujah. Pinagpala ka na kayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y naniniwala, hindi lang yan ang inyong maabot, marami pa. Hallelujah. Bilang pagpapalain pa kayo lalo ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Dahil yan ang pangako ng ating Panginoon. Blessing and prosperity will be yours. Pero hindi ganun kadali yan. Kaya nga, kailangan natin gumawa sa kaharian ng Diyos. Magkaisa tayo. Magkaisa kayo ng iyong lingkod na siyang nangangasiwa dito. Mag-submit tayo sa inyong pastor. Amen. Bilang Kristiyano, mag-submit kayo kay Pastor Romel. Amen. Biyahe ng ating Panginoon. Ano yung mang inilagay ng Diyos na leading sa Kanya? Makiisa kayo. Amen. Can you see amen? Pag sinabi ng pastor ninyo, amen, na mayroong street preaching, automatic yan. Hallelujah. Huwag ka nang mag-alibay. Pastor, ang dami kong gawa. Pastor, mayroong akong appointment. I-cancel mo ng appointment mo. Makiisa ka. At ako'y naniniwala, yan ang ibibless ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos kumuhay. Hallelujah. Glory to God. Okay, number 1, sa ating pag-aaral. The fruit of your labor will be blessed by the Lord. So anong kailangan natin para yung ating mga gawa ay siguradong ibibless ng Diyos? It requires commitment. Sabihin mo sa katabi, commitment. Pag sinabing commitment, kapatid, hallelujah, ito ay isang desisyon na kahit anong mangyari, gagawin mo at gagawin mo. Can you see, amen? Para katulad sa mag-asawa. Hallelujah, lifetime commitment ang pag-aasawa. Amen. Hindi lang sa ginhawa kayo magsasama, kundi sa ginhawa, amen, sa kalungkutan, sa kagalakan, may makain man o walang makain, Amen. till death do us part. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, amen, 14 years ka na dito sa church, nag-iisip ka, parang hindi totoo yung mga pinapangaral ng aking pastor. Bakit ganito pa rin yung aking kalalagayan? Wala pa rin pagunlad. Kapatid, ito yung panahon na i-claim mo. Amen. Totoo pa rin ang pangako ng Diyos. Kailangan pa rin yung commitment mo. Huwag kang magbago sa commitment mo. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, in all circumstances, bawat pangyayari sa buhay mo, hallelujah, give thanks to the Lord. Commitment yan. Hallelujah, may karamdaman ka, may pinagdadaanan ka. Nagpositibo ang iyong pamilya, but still committed ka sa gawain ng Diyos, but still committed ka sa iyong panampalataya, but still committed ka sa lingkod ng Diyos. Ako'y naniniwala, ibibless at ibibless ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, tingnan natin. In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, it requires commitment. And whatsoever you do it heartily. Kaya ka sa ministeryo, ginagawa mo yung biblical examples natin, kapag ginanap mo yon ng buong puso, as to the Lord, sa Diyos, and not unto men. Hindi mo ginagawa yan sa tao, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ibig sabihin, gagantimpalahan ka ng Diyos. Amen? Ayon sa iyong mga gawa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ayon sa iyong mga gawa. Hallelujah. Kaya yung ating ginagawa sa kaharian ng Diyos, pagsuporta niyo sa gawain ng Diyos, pagtulong, amen, sa mga bawat gawain ng ating Panginoon. Glory to God, nag-i-initiative ka, nag-i-initiate ka.
maliwanag. Amen. Buong puso mong ginagawa yan. Ano sabi ng Lord? Ye shall receive the reward. Sabihin mo nga, may rewards pala yun. Alam niyo po, ang lahat ng blessing ng Lord, amen, tiyak po may i-enjoy ng mga anak niya. Amen. Can you see amen? Hallelujah. Sino excited na mag-claim ng reward? Amen. Pwede mo bang sabihin, yes Lord, thank you, I receive it right now. Lord, I receive it right now. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Nag-uingkot tayo kay Jesus, nagpagal ka, pumunta ka dito sa gawain ng Diyos, midweek service, andito ka, Miyerkules, Biyernes, andito ka, Sunday ng umaga, andito ka, mamayang hapon, andito ka na naman. Imposible na hindi ka i-bless ng Diyos. Basta gawin mo yan, hindi sa lingkod ng Diyos, gawin mo yan sa Diyos. Amen. Kasi puso pa rin ang batayan ng Diyos. Kahit sabihin mo nandito ka, pero papaimbabaw yung ginagawa mo, hallelujah, halimbawa gusto mo kasi may ministeryo ka, andan ka, gusto mo present ka, hindi naman mali naman ang motibo mo eh. Amen. Hallelujah, hindi ka i-bless ng Diyos. Amen. Hallelujah, i-expose ka pa ng Diyos dahil mali ang motibo mo. Amen. At magugulat ka. Hallelujah! Mag-under ka ng disciplinary action dahil nararamdaman niya ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Meron akong isang manggagawa, amen, sa biyaya ng ating Panginoon, nag-under ko siya ng DA. Amen. Bakit? Amen, dahil nga, ganun yung motibo, magaling. Magaling tumugtog, magaling umawit. Kaso lang, mali na ang motibo. Amen. Hallelujah, kaya nga yung motibo natin, gawin natin yan, hindi sa tao, magpaparangal sa Diyos. Amen. At kapag ganun, magugulat ka, kahit ikaw nag-aaral, kabataan ka, mag-i-excel ka sa klase. Amen. Kahit online class dito, paparangalan ka ng teacher mo. Amen. Halal makakuha ka pa rin ng mataas na grades. Why? Nagpaparangal ka sa Diyos. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Sa mga nagtatrabaho, mapupromote ka. Amen. Ginagawa mo yan, hindi sa boss mo. Ginagawa mo yung the best dahil iningatan mo una ang iyong patutuo dahil ikaw ay Kristiyano, naglilingkod ka sa Diyos, ang bilis ng promotion. Amen. Palagpakan natin ang Diyos. Sinong gusto i-promote ng Panginoon? Amen. Yung business mo, ibibless ng Diyos, palalaguin ng Diyos, mangyayari yan. Gagawin mo yan, hindi sa tao, sa Diyos. Bawat ginagawa mo yan sa Diyos, ako naniniwala. Hallelujah! Hindi nauubusan ang Diyos kahit pandemic. Amen. Sinong naniniwala? Kahit pandemic pa, ang Diyos, ang heaven, hallelujah, ang langit, hindi nauubusan ng kayamanan. Kaya nga sabi ng Philippians 4:19, my God shall supply according to His riches and His glory. Amen. Thank you, Kaya Lord. nga, pag tumawag ka sa ating Panginoon, may access ka eh. Hallelujah, kung totoo lang na ginagawa mo yan ng buong puso, may access ka sa kariyan ng Diyos. Kaya ang bilis lang ng blessing. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. O tingnan natin. Psalms 126 verse 5 to 6. Ng Tagalog version. Kayong magbasa. 1, 2, 3, go! Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, aawit ng may gala. Dalay ay pabalik. Palakpakan natin ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Yan ba yung palakpak? Yung palakpak na buhay. Hallelujah! Come on! Voice is the King of Kings. Sa iyong pagpapalakpak, nagpaparangal ka sa Diyos. Can you see amen? Sila na tumatangis habang nagsisipag tanim. Kaya pag nagtanim, kapatid, hindi ganun kadali yan. Hallelujah! Pero, yung pagtatanim natin sa ministeryo, pero yung ginagawa niyo po ngayon, yung pagpapalakpak, pag-aawit, alam niyo po, pagtatanim yan? Amen. Hallelujah! Can you see amen? Gagawin mo yan, pumapalakpak ka with all your heart, hindi doon sa preacher, hindi kay pastor, ginagawa mo yan with all your heart, nagpaparangal ka kay Jesus. Alam niyo po ba, pagtatanim yan, at kapag ang Diyos nalugod din sa ginagawa mo, magugulat ka pag uwi mo, pinagpahala ka ng Diyos. Uuwi ka na parang, hindi ka pumasok dito na parang, pumasok ka parang wala lang. Pag uwi mo, ganun din, parang wala lang. Kundi revive ka, napalakas ka, napatatag ka, even nag-umapoy ka sa paglilingkod sa Diyos. Come on! Palakaran natin ang Diyos na buhay.
gumaling. Hayaan mo na mag-aani ng puspos ng kagalakan. Alam niyo po yung ginagawa natin sa kaharian ng Diyos, isang araw. Ano sabi ng Bible? Good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kagalakan. Kaya ngayong pagpapagal mo, huwag kang mapanginawa dyan. 14 years. Alam ko, hindi ganun ka, easy yan. Napakahabang panahon, maraming digmaan, maraming labanan. Amen. Pero ako'y naniniwala, pag nanatili ka na committed sa gawain ng Diyos, it requires commitment. Andyan ka pa rin, ibibless at bibless ka ng Panginoon. Belong to God. Amen. Pangalawa, it requires faith in Christ. Kailangan natin ng totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Para sa bawat ginagawa mo yan ayon sa iyong pananampalataya kay Kristo. Halimbawa, pagbibigay. Lord, isisegregate ko ito, Lord. Alam ko na may pangangailangan ako, Panginoon. Mahigpit yung aking pangangailangan. Pero gagawin ko ito dahil ako'y sumasampalataya sa iyo at sa iyong pangako. Gagawin ko ito, ibibigay ko pa rin ito, Panginoon. Act of faith. Tandaan nyo, pag walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos. Hebrews 11:6 says, it is impossible to please God without faith. So therefore, without faith in Christ, your labor will be in vain. Amen. Yung ginagawa natin, wala yan. Halimaw kung walang pananampalataya, pero bawat ginagawa mo, act of faith, tiyak, bibless ka ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga sa lahat ng pinagaling ni Jesus, kaya sila gumaling. Dahil sila ay sumampalataya. Kanino? Kay Kristo. So, ibig sabihin, bawat ginagawa mo, bawat pagtulong, bawat pagsuporta, kailangan it requires faith in Christ. Sigurado yan. Tingnan natin. Hebrews 11:6, yun ang binanggit ko kanina. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, pinagpapala pala ng Diyos, binibless ng Diyos, yung talagang totoong naghahanap na may pananampalataya sa Kanya. Bawat pagpunta mo, amen, sa gawain ng Diyos, bawat pagtayo mo, bawat pagtugtog mo, amen, sa gawain ng ating Panginoon, bawat pag-awit mo sa gawain ng Diyos, you do it because you believe in the Lord Jesus Christ, and it is an act of faith. It is an expression of your faith. Ginagawa mo yan, sigurado, kailanman hindi ka, amen, pagkukulangin ng Diyos. Amen. Yan pong nangyari sa aming mag-asawa. Nung kami pioneering, amen, dumaan kami sa struggle. Dahil ako nung nag-resign na po ako sa trabaho, mga kapatid, hallelujah, iniisip ko hindi ma-extend yung church. Hallelujah. Dahil iniisip ko, yung aking trabaho at trabaho ni Pastora Ganda, hallelujah, ay sapat na para ma-extend. Kasi actually, pag sinuma namin yung sahod ng mag-asawa, kaya i-extend. Amen. Pero nakita ko, kunti lang dumadalo, mga bata lang, pero I'm very committed na gawin yung ministeryo ng Amen. Diyos. Kahit ilang mga bata lang, tinatsaga ko yan. Amen. Hallelujah. Bago pumasok sa trabaho, humahayo, nagbibigay ng gospel tracts doon sa subdivision. Amen. Sino po nakaalam sa Carmona Stage? Hallelujah. Sa Carmona Stage po kami nagpapastor. Amen. Meron tayo doon na talagang pinagkaloob ng Diyos. Ako po nakita ko po, yun ang aming pasimula. Bago ako papasok sa trabaho, kasi panggabi ako noon, 6 o'clock. Mga kapatid, 3 o'clock pa lang, humahayo na ako. Hallelujah, sishare ako ng Word of God. Glory to God. Pagdating doon sa jeep na aking sasakyan, papunta Carmona to Alabang, nangangaral ako sa jeep. Glory to God. Pagdating ko sa opisina, yung mga tauhan, dahil ako safety officer, amen, sa isang malaking construction company, napakaraming tao. Nagsishare din ako ng Word of God. Glory to God. Pag-uwi sa madaling araw, ganun din ang routine ng aking buhay. Kaya sabi ko, kaya mapa-extend. Pero hindi yun eh. Alam niyo po, may ginamit ng Diyos, isang tao lang. Hallelujah. Hindi ko kakilala. Amen. Nagtrabaho siya sa ibang bansa, nagpadala. Amen.
Glory to God, napa-extend ang church. Amen. Sabi mo sa katabi, hindi ka masaya. Ang masaya. Hallelujah, kami ang nakaranas. So, ibig sabihin, yung pagpapagal mo, hindi yan masasayang. Amen. Yung pagdalo mo, yung pagsuporta mo, basta act of faith. Hallelujah, nagulat ako. Hindi lang doon nagtapos. Amen. Glory to God, grabing himala na ginawa ng Panginoon. Kahit yung aircon sa church, amen, isang tao lang yung ginamit ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At yung ginamit ng Diyos na yun, mas lalong pinagpala ng Diyos. Wow. Thank you, Lord. Kaya kung ikaw isa ka sa mga supporter, ginagamit ka ng Panginoon, amen, sinusuportahan mo ang lingkod ng Diyos, na itinalaga sa iyong buhay, minahal mo, amen, nagpasakop ka, Amen. magugulat ka, yung increase, yung blessing, prosperity, mangyayari sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Yun na ba yung palakpak na may sigaw? I love you, Jesus! I love you, Jesus. Ay, sabi ng John 15:5, it requires faith in Christ. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me. O, sino yun? Ang sinong mananatili sa ating Panginoon, in I, in them, mananatili din ang Diyos sa iyo. Ano sabi? Will produce much fruit. Will produce much fruit. Sila ang magbubunga. Kaya nga mahalaga, about ginagawa mo, faith in Christ. Glory to God. Can you see amen? Hallelujah. At ang sabi dito, sa pula, kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Wow. Kasi ang source, si Jesus. Jesus is the source of everything. Yes. Kahit may trabaho ka, maganda ang posisyon mo, ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, magaling ka sa mundo. Without Jesus, you will become fruitless. Amen. Hindi ka magbubunga. Hallelujah. Pero kung ikaw ay magaling ka na, may degree ka, professional ka, nag-submit ka sa ating Panginoon, sumampalataya ka, nagpasubmit ka sa lingkod ng Diyos, magiging fruitful ang buhay mo. Amen. Sinong gusto maging fruitful? Amen. Palagpagan natin ang Diyos sa buhay. Kakahakin nyo na naman yung 15-year anniversary. Pag 15 years, amen, dahil naging fruitful ka dito sa Southville, glory to God, mag-multiply kayo. Yung isang manggagawa, magdala ng isang manggagawa, iduduplicate niya yung kanyang sarili. Yun po ang fruitful. Dahil nung ako'y alagad, sabi nga kanina ni Pastor Romel, kapatid, yung pong tagapagsalita nyo dito si Pastor Carlin, tumira po ko sa church for almost 1 year. Dahil ako po ay magti-training noon ng airborne. Hallelujah, ng sundalo. Gusto ko talaga maging sundalo ng ating bansa. Kaya pumunta ko doon sa Fort Magsaysay, hallelujah, Kabanatuan, no? So doon po ako nag-train. Pero hindi talaga kinalugdan ng Diyos yung aking plano. Mas maganda pa rin pala talaga ang plano ng Diyos. Amen. Hindi man ako nagiging enlist soldier of our sa ating bansa, pero ako naging enlist na warrior sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung plano ng Diyos mas mataas sa plano natin. Can you see amen? Kaya tumira pa ako sa church. Lahat ng gawain sa church, tanungin niyo si Pastor Carly. Hallelujah. Tanungin niyo si Brother Erwin before. Amen. Hindi ko pinagmamalakihan. Tapos na yun eh. Ang gusto ko lang makita ninyo, pag ikaw ay alagad, gawin mo yung pagiging alagad ng buong puso, hindi sa paglilingkod mo sa pastor, ginagawa mo yan, paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Madaling araw pa lang, amen, nagpipray, amen, afternoon, humahayo, sumasama sa mga gawain ng Diyos. Kahit hindi ako utusan ng aking pastor before, nag-aakay ako ng kaluluwa. Amen. Glory to God. Pati yung kanyang mga labahan, nilalaban. Wow. Hallelujah. Yung kanyang maraming aklat, hinasunog kasi. Yung maraming aklat niya noon, dahil mahilig magbasa yung aking pastor. Amen. Yung kanya pong mini library, lahat ng alikabok, mga batid, talagang pinupunasan ko yung isa-isa. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Hindi ko yung ginagawa sa kanya, ginagawa ko yan sa Diyos. Amen.
Dahil hindi mo po pwede sabihin, yes, sumasampalataya ako kay Jesus, wala kang ginagawa. Paano kayo bibless ng Diyos? Dahil napatayan ng Diyos para ikay pagpalain. Yung gawa mo na mayroong act of faith kay Christ. Panapakan natin ang Diyos ng buhay. Dahil ang source ng pagpapala, mga kapatid, amen, hindi yung trabaho mo. Ang source ng pagpapala si Jesus. Amen. Kaya kapag nakakonect tayo, kaya nga dito, nakita yung tiklis-tiklis na ubas. Pero kung hindi yan naka-abide sa sanga, sa tingin mo, may ubas? Wala. Can you see amen? Amen. Tayo po bilang manampalataya, dapat naka-abide tayo lagi kay Jesus. Amen. Whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Palapakan natin ang Diyos ng buhay. Hallelujah! Number 3, ito, isa sa mga medyo mabigat-bigat. Hallelujah! Para ikaw ay pagpalain ng Diyos, yung labor mo sa karya niya, kailangan ng self-denial. Amen. Pagtanggi sa sarili or sacrifice. Sinabi yan ka ni Pastor, mayroon tayong prayer meeting. Paano i-apply yung word na self-denial? Halimbawa, mayroon kang appointment. I-cancel mo ang appointment mo, makiisa ka sa panawagan ng lingkod ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay manggagawa, manunugtog ka, huwag kang magpapa-importante. Amen. Self-denial. Can you see amen? Amen. Can you see amen? Amen. Kahit may overtime ka, kaya mo i-cancel yan. Amen. Even though kahit conflict yan sa gawain ng Diyos, uunahin mo pa rin ang gawain ng Diyos. Amen. Meron po ako pong membro, mag-asawa, professional, amen, na sila po ay manunugtog. At nakita ko po, ito po ay mga professional. Sila po ay registered accountant. No? Mataas, ganda ng buhay, pinagpala na. Pero pagdating sa ministry, kapatid, naintindihan nila na una ang ministry kaysa anumang bagay. Amen. Can you see amen? Hallelujah! Kaya po, dapat naintindihan natin, kailangan merong sakripisyo. Amen. Hallelujah. Can you see amen? Alam ko pagod kayo, naghanda, kasi gawain kahapon, pero nandito kayo. Ang tawag dyan, Self-denial. self-denial. Palakpakan mo ang sarili. Hallelujah. So, ibig sabihin, dahil ginawa mo yan, sigurado, may blessing yan. Amen. May blessing yan. Yan ba yung pagtanggap ng blessing? Sabihin natin, Yes, Lord! Yes, Lord. Para kay Jesus! Hallelujah! Yan ang sabi ko ng Bible, Matthew 16:24-25. Kayo magbasa, 1, 2, 3, go! Okay, kayo magbasa, 1, 2, 3, go! Sinong nag-nais? Sumunod sa akin. Ngunit, ang bawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay palakpakan natin ang Diyos. Malinaw! Self-denial, it requires self-denial or sacrifice. Kaya nga sabi ni Jesus, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil. Ang kayo, mabigat yan. Diba? Lahat tayo may gusto. Pero kung yung gusto mo, hindi nagpaparangal sa Diyos, kailangan mong itakwil yan. Amen. Yung gusto mong boyfriend, Amen. tumatagay-tagay pa kahit ang gwapo at ganda. Amen. Kahit it hurts. Hallelujah! Iwanan mo. Self-denial. Amen. Yung tinakasama mo, amen, hindi pala kayo talagang pinag-isa pa ng Lord. Amen. Hallelujah. Yung relationship, maling relationship na pinasok mo. Amen. Even though masakit. Gagawin ko ba ito? Ang tawag dyan, self-denial. Amen. Piliin mo pa rin yung tama na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Can you see amen? Amen. Can you see amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, at mawalan ng kanyang buhay. Kaya ngayong panahon ng COVID, huwag kang magtago. Lumabas ka. Magbukas ka ng Bible study.
Lumabas ka, mag-street preaching ka. Amen. Lumabas ka, yung mga kaibigan mo na hindi pa kumilala kay Kristo, kasantapanin ka ng Diyos. Hallelujah. Kahit sa social media. Hallelujah. Let us make Christ or Jesus Christ viral on social media. Hindi kung ano-ano yung mga pinupost sa social media. Sa Facebook, kunting ulam. I-share natin yung pong gospel sa social media. Sa TikTok, hindi ka mag-TikTok ah. Amen? Pero yung content mo, patungkol kay Jesus. Amen. Can you see amen? Sabi mo sa katabi, diyan ka, i-bless ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi nito, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So therefore, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagsasakripisyo ka, amen, talagang ginawa mo yan as act of faith. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Ikaw ang magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa kalagitnaan ng matinding na karunlan dito sa daigdig ito, hindi ka natakot lumabas? Kapatid, hallelujah, nung Martes, sabihan ng ating pangkasama ko yung mga manggagawa, lumabas kami, nag-share kami ng Word of God, may nabuksan ng mga Bible study. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga nagugulat sila sa Carmona, amen, kami ang grupo lang natin ng God's Kingdom, laging nag-iingay sa palengke. Amen. Laging nag-iingay doon, amen, sa mga lugar-lugar at bayan-bayan. Hindi namin ginagawa yan para magpasikat. Ginagawa namin yan, dahil intindihan namin, yan ang ating tutuloy. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. O ito pa mabigat. Ano sabi ni Jesus in Luke 14:26? Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Kaya dito po makikita natin yung kailangan ng self-denial. Pastor, hindi mo na ako makadalo. Bakit, sister? Hindi ka makadalo. Kasi nga, pastor, may inaalagaan akong apo. Alright. Pastor, hindi mo na ako makadalo sa gawain ng Diyos. Pero pastor, nakiisa ako sa Espiritu. Tandaan mo kapatid, kailangan ang presensya mo sa gawain ng Diyos. Can you see amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Mas mahal mo ang magulang mo kaysa kay Christ, hindi ka karapat-dapat na tawaging alagad. Amen. Can you see amen? Kaya dito malinaw eh. Kung mahal mo, higit ang iyong ina, ama, asawa, anak, kapatid. Kaysa kay Kristo. Kapatid, hindi ka karapat-dapat na tawaging alagad. Kailangan mong itakwil yan. Ang first love ng mag-asawa, hindi yung kanyang asawa. Amen. Ang first love mo dapat ay si Jesus. Yung aking pinakamagandang asawa, hindi siya yung first love ko. Amen. Ang first love ko si Jesus. Ganon din siya. Amen. Hindi rin ako yung first love niya. Si Jesus ang kanyang first love. Ang gusto ng Lord, walang kaagaw. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi, ayaw ng Lord pala, may kaagaw. Pero ang totoo, sa panahon natin ngayon, realidad tayo, balik tayo. Pero ba ang gusto natin, amen, alam yung matinding kaagaw ni Jesus ngayon? Cellphone. Pastor, totoo yan? Totoo yan. Hallelujah. Hindi mabibitaw-bitawan ng mga Kristiyano minsan yung cellphone. Amen. Can you see amen? Alam niyo po, ang magandang hindi dapat mabitawan yung pangako mo kay Jesus. Amen. Yung paglilingkod mo kay Jesus. Then yung paglilingkod mo, yung pagsasakripisyo mo, yan na yan ay bibless ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Yan ba yung palakpak? Yung palakpak may sigaw. I love you, Jesus! I love you, Jesus! Tingnan niyo po, inimustrate ko ni Jesus eh. Nung si Jesus ay namatay, itinakwil niya yung kanyang sarili. Para ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang model ng self-denial, si Jesus. Yung pastor niyo, si Pastor Mel, self-denial yan. Amen. Amen. May gustong gawin, pero iniisip niya lagi yung gawain ng Diyos. Ang tawag diyan, self-denial. Amen. May gustong gawin, pero hanggang magsakripisyo.
alang-alang sa gawain ng Diyos. Ang tawag diyan self-denial. Hallelujah. Yung pagtanggi mo sa gusto mo, yung pagtanggi mo sa sarili, yung pagtanggi mo sa laman. Amen. Pagtanggi mo sa kasalanan. Kapag ginawa mo yan, kapatid, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Glory to God. Number 4, it requires persistence. Yung fruit of your labor will be blessed by the Lord. It requires persistence. Pag sinabing persistence, kapatid, tuloy-tuloy, walang patid. And you see, amen? Hindi yung mainit ka ngayon, bukas hindi na naman. Masikasig ka ngayon, bukas hindi na naman. Pero ako naniniwala, dahil kayo na natin for 14 years dito, ibig sabihin may persistency kayo. Amen. Kayo nagpapatuloy. Amen. Kaya sabi ng Bible, ang nagpapatuloy hanggang wakas ay siyang Maliligtas. naliligtas. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Yan ang ba yung palakpak? Yung malakas na palakpak. Amen. Tulungin natin ang church na ito. Nakalawalan ng Diyos na may pagpupuri kayo si Amen. Hallelujah. It requires persistence. Glory to God. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung katapatan. Tuloy-tuloy yung pagsuporta. Walang pugnat. Hallelujah. Hindi mo na stop mo na ngayon, Pastor. Masama kasi ng aking pakiramdam. Nag-away kami mag-asawa. Ayaw ko muna tumayo. Ganun ba yun? Pag sinabing persistence, mabuti man at maganda man ang nangyayari sa buhay mo, tuloy-tuloy mong ginagampanan ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Lord to God. Tingnan natin. 1 Corinthians 15:58. Kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not In vain. palagpakan natin ang Diyos. Glory to God. It requires persistence. May bagyo man, walang bagyo. Amen. May karamdaman, walang karamdaman. Pinagpala o wala pang pagpapala na dumating. Kailangan, kapatid, stand firm ka lang sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy. Persistence ka. Amen. Walang, hindi ka mag-withdraw ng iyong katapatan. Kasi ang napapansin ko po, lalo pag ikaw ay manggagawa, kapag yung gustong-gusto mo na mangyari sa buhay mo at hindi pa nangyari, dapat maintindihan mo, nasa proseso ka. Amen. Yung gusto-gusto mo, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng bahay, hindi pa nangyayari. Matagal ka na nagtatrabaho, wala pa rin nangyayari. Nasa proseso ka ng Diyos. Amen. Huwag mong i-withdraw ang iyong katapatan, yung paglilingkod mo sa gawain ng Diyos. The moment pa nga, mas lalo ka maging tapat. Can you see, amen? Yun yung wika dyan. Stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po, naranasan namin mag-asawa. Dahil nakatira kami noon sa mama niya. Amen. Amen. Hallelujah. Pumupunta kami sa gawain ng Diyos kila Pastor Carling nung ako ay hindi pa na-lance out bilang pastor. Bilang disciple pa lang noon. Malayo po yung aming pong pinupuntahan na church. 3 sakay, kapatid. Pero wala kaming absent sa gawain ng Diyos. Amen. Meron kaming anak, 2 months old. Amen. Nagko-commute pa kami from Taguig to Parañaque. Amen. Buhat-buhat namin yung panganay naming anak na si Gabriel, na sobrang guwapo. Dala-dala namin. Amen, commute. Isipin mo magko-commute ka. Amen, pagdating doon, gabi na kami makauwi. Pagdating namin doon sa kanyang nanay, napakabait. Sasaraduhan kami ng gate, doon lang kami sa labas. Hindi kami nagliliwaliw sa SM. Hindi kami nagliliwaliw sa Walter Mart. Andun kami sa gawain ng Diyos. Pero pag uwi namin sa gabi, sarado yung gate. Ayaw kami papasok. Nakita ng Diyos yan. Amen. Amen. Nagmamak-awa kami, papasokin mo na kami. Sabi niya kung saan-saan yung dinadala yung apo ko. Gabing-gabi na, umaga kayo malis dito, gabi na kayo umuwi. Yan ang aming testimony. Amen. Pinaglaban namin ang gawain ng Diyos. Amen. Persistence. Hallelujah! Yun ang dapat may silang sa mga alagad. Amen. Yan ang may silang sa mga key leaders.
Gusto mo gamitin ka ng Diyos? Makita sa iyo yung persistency. Makita sa iyo, amen, na hindi ka lang mainit, sala sa init, sala sa lamig. Amen. Mainit ka ngayon, masigla ka ngayon, paano bukas? Mainit ka ngayon, nag-umapoy ka ngayon, paano bukas? Paano sunod na buwan? Pang 15 years, andito ko pa kaya? Hallelujah. Sasabihin mo, yes, Pastor. Hallelujah, magduduplicate mo. Yan ang mga persistence. Hallelujah, tuloy-tuloy. Hindi ka napapagod. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Dahil malinaw. Ano sabi dyan? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Glory to God. Okay? Ano sabi? Galatians chapter 6 verse 9. Alam niyo po yung paulit-ulit na ginagawa, nakakasawa. Tama? Pero yung paulit-ulit na gawa, na ginagawa mo yan, hindi sa tao, sa Diyos, hindi kailanman magsasawa. O tingnan natin, Galatians chapter 6 verse 9. Palaala ni Paul, amen, sa bawat isa sa atin. Kayo mabasa, 1, 2, 3, go! For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag kang magsasawa. Amen. Huwag maputol yung paggawa mo ng mabuti. Tuloy-tuloy. Sabi mo nga, tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy. Kahit napagod ka, tuloy-tuloy lang. Amen. Kahit may problema, may pinagdadaanan ka. Amen. Tuloy-tuloy pa rin paglilingkod. Kahit bago ka umalis, pumunta ng church, may pinagdadaanan ng pamilya mo. Pero inuuna mo pa rin ang Diyos. Lord, pinupuri kita. Gusto mo po rin pumunta sa church. Pupurihin kita. Sasambahin kita, Panginoon. Regardless sa nararamdaman ko. Lord, gagawin ko yan dahil mahal kita. Amen. Alam niyo po ba, diyan kumikilos ang Diyos sa ganyang klaseng puso. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hindi yung napapagod ka. Amen. Kaya nga dito nga, malinaw. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Alam niyo po yung kahit hindi sa pagpapalagpak niyo, yung pagpupuri sa Panginoon, dapat hindi mapagod. Pag nandito tayo sa church, make yourself, hallelujah, available sa bawat ginagawa natin sa loob ng church. Can you see, amen? Alam niyo yung pagpapalakpak, yung pagiging masigla, amen, glory to the name of Jesus, hallelujah, glory to God. Yan ay isang kabutihan. Dapat persistence ka dyan. Can you see, amen? Glory to God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pagtulong mo sa gawain ng Diyos, dapat huwag ka maputol. Glory to God. And lastly, sa bawat paggawa mo, para siguradong i-bless ka ng Lord, it requires agape love. What do you mean by agape love? Agape love, it is a divine love. Hindi yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Hindi mo yan ginagawa, amen, sa anumang makamundong damdamin o puso, kundi ginagawa mo yan na may pagmamahal galing sa Diyos. Can you see, amen? Pagbibigay mo, sa pagtatides mo, pagsusuporta mo sa gawain ng Diyos with love, with agape love, with the love of Christ, sigurado, amen, ikaw ay i-bless ng ating Panginoon. Tingnan natin sa Bible. And 1 Corinthians 16, verse 13 to 14. Be on guard, stand firm in the faith, be courageous. Tumayo ka sa iyong pananampalataya, maging matapang ka, magpakalakas ka, and do everything with love. Yung verse 14, kayo magbasa. 1, 2, 3, go! Ano daw po? Bawat ginagawa natin, gawin natin ito na may pag-ibig sa Diyos. Pagtugtog mo, pagministeryo mo, amen, sa iyong pagsuporta sa pastor mo, gawin mo yan na may pag-ibig, hindi yan kakalimutan ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, ang sino magpala sa lingkod ng Diyos, kahit isang basong tubig lamang, ginagawa mo yan may pag-ibig sa Diyos. Ginagawa mo yan, amen, na hindi papaybabaw, Amen. na may pag-ibig, kailanman hindi kakalimutan ng Diyos yung ginawa. Amen. Can you see, amen? Meron po akong membro, sabihan ng ating Panginoon, talagang nakita ko nung kanya pong simula pa lang sa paglilingkod, punong-puno ng busy siya. Kasama ko sa trabaho before, amen?
tinaga ko, sinira ng Word of God, hallelujah, at ginagawa ko na may buong pag-ibig. Ngayon, sabihan ng ating Panginoon, pinagpala na siya ng Diyos, nakalaya sa kasalanan, Amen, at siya ngayon ay ginagamit ng malakasan ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, pag ginagawa mo yan, i-apply mo lagi yung pag-ibig galing sa Diyos. Kaya ka naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos eh. Kaya tayo naligtas, kaya tayo nabago dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kayo si Amen? Kaya sa bawat ginagawa mo na ministeryo, i-apply mo lagi ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ako'y naniniwala, kailanman hindi ka kakalimutan ng Diyos. Sa mga kabataan, yung ginagawa nyo ngayon, Amen, ginagawa nyo, pumupunta kayo sa church, sumusuporta kayo with all the love of God, dahil sa bunga ng iyong pag-ibig sa Diyos, magugulat kayo isang araw, doktor ka na. Amen. Hallelujah, matagumpay ka na engineer. Matagumpay ka na manggagawa. Amen. Hallelujah, malaki ang sahod, pinagpala ka. Why? Ginagawa mo yan, lalo sa ministeryo ng ating Panginoon with all the love of God. Amen. Diyan ka i-bless ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Lastly, 1 Corinthians 13:13. 1, 2, 3, go! Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Kaya nga, para tiyak na tayo pagpapalain ng Panginoon, gagawin natin yan na may buong pag-ibig. Sigurado yan, mga minamahal, iyo pong tema ninyo. Hallelujah. The fruit of your labor will be blessed by God. Hallelujah. May kasamang pag-ibig sa Diyos, it requires agape love. Sigurado. Hallelujah. Pag 15 years nyo, Amen, sabihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Dadami at dadami kayo. Maraming manggagawa. Amen. Makakapag-lunch out pa dito. Amen. Na marami pang mga manggagawang magpapasto. Amen. Panapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ginagawa natin yan ng buong inam ang pag-ibig sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Sa summary ng ating pag-aaral, the fruit of your labor will be blessed by the Lord. Number 1, it requires commitment. Mahalaga yan, commitment. Pangalawa, faith in Christ. Bawat ginagawa mo, bawat pagdalo, bawat pagsuporta, kailangan may panampalataya ka kay Kristo. Are you see, amen? It requires self-denial. Gusto mo, na-bless ka talaga ng Lord. Hallelujah. Pagtanggi sa sarili. Hindi yung gusto mo ang mangyari. Kaya nasabi ni Jesus, Father, not my will be done, but your will be done. Ang tawag doon, self-denial. Parang walang pagkakaiba. Sige, pastor, i-give up ko yung boyfriend ko kahit ang gwapo niya. Kahit ang ganda niya. I-give up ko yan. Hindi naman nagre-record kay Jesus. Amen. Can you see amen? Even though it's hurt. Talagang masakit. Lalo na pag meron na kayong talagang mutual affection, establish na yung relationship nyo, pero hindi naman kaya ay sa harapan ng Diyos, putulin mo. Amen. Self-denial ang tawag dyan. Can you see amen? Amen. Sakripisyo, pagod ka na, nagluto ka, andito ka pa. Hallelujah! Ang tawag dyan, sakripisyo, hindi yan kakalimutan ng Diyos. Amen. Susundan ka, kaya nga sabi ko nga sa inyo mga minamahal, hanggang ngayon, yung pagpapagal ko bilang alagad before, hallelujah, nagbubukas ng Bible study, kahit walang kasama, nagbibisikleta noon, hallelujah, may daladalang gitara, magbukas ng gawain ng Diyos, hallelujah, kahit sa sobrang init na katapatan, nagbubukas ng Bible study, salamat sa Diyos, until now, sinusundan tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen. At ako naniniwala, di pa tapos ang Panginoon, 7 year pa lang kami. Hallelujah, kayo 14 years na, ang haba ng pinagpala na talaga kayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ako naniniwala, mag 15 years nyo, mas lalo pa kayong i-bless ng Diyos. Amen. It requires persistence. Mahalaga yan, tuloy-tuloy. Hallelujah, huwag maputol. Huwag lang ngayong mainit ka. Bukas malamig ka naman, tuloy-tuloy. Hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Can you see amen? Amen. Hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus, mainit tayo! Amen. Ang natin ang Diyos na buhay. It requires agape love. Conclusion na verse. 1 Corinthians 10:31. Kayo magbasa. 1, 2, 3, go. So, winner,
or whatever you do, wow. So, ibig sabihin, ano man ang iyong ginagawa, kumain ka man, uminom ka man, o ano man yung gagawin mo yan sa ikakarangal ng Diyos. Sa bahay ka man, sa opisina ka man, sa trabaho ka man, amen, ginagawa mo yan, yung trabaho na yan na nagpaparangal sa Diyos, kailanman hindi ka kakalimutan ng Diyos, i-bless at i-bless ka ng Lord. Can you see, amen? Kaya maliwanag, do it for the glory of God. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Ako'y naniniwala na binigyan ng Diyos ng hustisya yung inyong pong tema sa umagang ito. Can you see, amen? Sino naniniwala na pinagpala na tayo ng Lord? Hallelujah. Kaya kayo po ay tunay ng pinagpala ng Diyos. Glory to God. Exercise lang natin yung